Ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay August 19 na. At habang lumilipas po yung mga araw, ay lalo po tayong nalalapit sa pagdaraos ng barangay at SK election na nakatakda sa November 2, 2026 ayon mismo sa Republic Act 12232, mga kababayan. Pero kagaya po ninyo na nalilito kung matutuloy ba o hindi, ito pong BSKE 2026 ay maging yung COMELEC ay nalilito din po sila kung matutuloy ba o hindi. Sapagkat napakahirap po mga kababayan sa sitwasyon ng Commission on Election ang ganitong sitwasyon na may umiiral na batas na schedule ng BSKE tapos may mga nakapile na panukalang batas para ipuspon ito mga kabayan. Kaya nalilito po ito pong Commission on Elections kung matutuloy ba o hindi. So ngayon ay humingi po ng kalinawan ito pong Commission on Elections sa pamamagitan po nitong si COMELEC Chairman George Garcia. Ito po yung balita ng The Profiler. Sabi dito mga bayan sa kanilang post one day ago, COMELEC humingi ng linaw kung matutuloy ba itong barangay at SK election November 2, 2026. So itong tanong po nila marahil ay tanong din po ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na ng mga tatakbo, mga kakandidato sa barangay at SK election. Ituloy po natin mga bayan. Ito po. Hiniling ng Commission on Elections COMELEC sa Kongreso na linawin bago sumapit ang Setyembre. Ibig sabihin mga bayan, dapat by September meron ng desisyon yung atin pong mga mambabatas. Meron ng malinaw na kung talagang matutuloy ba o hindi ito pong nakatakda na barangay at SK election. Dahil maaring maapektuhan ang paghahanda ng full body para sa 2028 national at local elections kung magtatagal ang kawalan ng katiyakan. So talagang naiipit dito yung Commission on Election sapagkat may gagawin silang malaking paghahanda sa darating po na national and local election 2028. Dito po sa national and local election, yung mga kakandidato po dito ay yung mga nagbabalak na kumandidato bilang presidente, bilang mga senador, maging sa local, yung mayor at yung gobernador. Sila po yung pinaghahandaan ng atin pong COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kailangan ng komisyon ng maagang desisyon, lalo na kung nais ng mga mambabatas na ipagpaliban ang barangay at youth elections. Ito po mismo yung sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Kung tatapusin nila ng Agosto, sana may balita na bandang September. Yan po yung bahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Binigyang diin ni Garcia na hindi nagtatakda ng deadline ang COMELEC para sa Kongreso. Sa halip, nais lamang ng komisyon na magkaroon ng sapat na panahon upang maiangkop ang operasyon nito sakaling ilipat ang halalan. Ito pa mismo yung sabi ng COMELEC. Hindi sa pag-i-impose sa ating Kongreso ng kondisyon, kami lang nag-i-express kung hindi talaga matutuloy, sana maliwanag na by September. So yung COMELEC po ay hindi po nagdidesisyon. Hindi po nila dinidiktahan yung atin pong mga mambabatas, ng atin pong Kongreso. Napapansin po ninyo sa mga interview, di ba? Wala namang sinasabi yung COMELEC na dapat ituloy na ninyo, dapat ipuspon ninyo. Wala pong ganoon mga bayan. Nasa gitna lang po yung COMELEC mga kababayan. Sila po ay naghahanda sapagkat may umiiral na batas ngayon, yung November 2, 2026 na naka-schedule doon sa Republic Act 12232 na pirmado ng ating pong Pangulo noong Agosto 13 pa, 2025.
Ayon kay Garcia, maaari pang ma-accommodate ng komisyon ang postponement hanggang Mayo 2027. Ibig sabihin, pagka lumagpas na ng Mayo 2027, ay mahihirapan na yung atin pong COMELEC. Sapagkat, yun nga po, sinabi ko kanina, sila po ay naghahanda para sa national and local election na magaganap sa 2028. Paglagpas sa second quarter, aniya, kailangan ng ituon ng COMELEC ang mga tauhan at resources nito sa paghahanda para sa 2028 elections. Hindi naman sa iniimpluwensyahan ang desisyon ng ating Kongreso, pero mukhang hindi namin kakayanin ang lampas second quarter ng 2027 kasi crucial sa amin na mag-focus doon sa national and local election 2028. So talagang aminado po yung COMELEC na hindi po nila kakayanin sakaling yung BSKE, halimbawa ay gawing Oktubre 2027, kagaya po ng panukalang batas ni Senator Amy Marcos na gawing October 2027 kuno, mga kabayan, yung pagdaraos ng BSKE. So talagang mahirap po yan para sa atin pong COMELEC. Ito po, nakatakda ang BSKE sa November 2, alinsunod sa Republic Act number 12232 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2025. Sa ilalim ng batas, 4 na taon termino yung mga mahahalal sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So napakaliwanag po mga bayan na dito po sa Republic Act 12232, kasi dati di ba 3 years yung panunungkulan ng atin pong mga barangay officials na mga mananalo. Ngayon po ay binago po nila, ginawang 4 na taon. Ibig sabihin mga bayan, every 4 years, every 4 years na bago muli magkaroon ng halalang pambarangay. Pero ngayon mga kabayan ay may ipinail po ito pong si Manoy, si Senator Chis Escudero na tubong Sorsogon, yung kanya pong ipinail sa Senado na tinawag pong Senate Bill 2387 na bagamat ang layunin ay fixing the term, pero yung epekto po nito ay postponement ng barangay at SK election November 2, 2026. Kasi ayon po doon sa panukala ni Senator Chis Escudero, gusto po niyang maituloy ang BSKE o maidaos ang BSKE sa 2028 pa ng November. So ibig sabihin ay pagka naging ganap na batas, ito pong panukala ni Senator Chis Escudero, mababaliwala itong 2026 November 2, BSKE. Pagka hindi natuloy itong naka-schedule na 2026 November 2 BSKE, ano ang tawag doon mga kabayan? Postpone o hindi postpone? O di ba kahit elementary siguro kayang sagutin yan. Na kapag kayong naka-schedule na ay hindi natuloy, postpone po ang tawag doon mga kababayan. Ito po. Gayunman, ilang panukala na ang nakabinbin sa Kongreso na naglalayong ilipat ang halalan. Kasi alam po natin na dyan po sa lower house or sa House of Representatives ay may mga nakapile din, may mga ipinail yung mga congressman na mga panukala, nasa 12 yata yon, 12 panukalang batas na pare-pareho po yung layunin. I-postpone itong 2026 barangay at SK election. Kabilang dito ang Senate Bill number 2387 na inihain ni Senator Francis Chis Escudero na naglalayong palawigin ng 5 taon ang termino ng incumbent barangay at SK election at ilipat sa November 2028 ang susunod na BSKE. So yun po yung sinabi ko kanina. From 4 years ay gagawing 5 years ni Senator Chis Escudero yung magiging panunungkulan ng mga barangay officials. So anong magiging opinion po ninyo? Payag ba kayo mga bayan? Sang-ayon ba kayo? Pabor ba kayo dito sa panukala ni Senator Chis Escudero na palawigin yung panunungkulan ng atin pong mga barangay officials ng 5 taon? Ibig sabihin mga bayan, every 5 years
magkakaroon ng halalang pambarangay. Hindi na every 3 years. Pinalawig pa ni Senator Chis Escudero. May mga hiwalay ding panukalang postponement na inihain ng ilang miyembro ng House of Representatives. Kaya ito pong si Chairman George Garcia ay nagbabala si Chairman George Garcia na dapat maging handa ang mga nagsusulong ng postponement na ipagtanggol ang panukala sa Supreme Court sakaling questionin yung legalidad ng constitutionality ng nasabing batas. Dapat handa po sila na depensahan yung ginawa nilang batas, mga kababayan, sapagkat alam natin na may kasaysayan na patungkol po sa pagsasagawa nila ng batas. Noong 2022 po, mga bayan, pinagpaliban po nila, direktang tinukoy din sa batas na ginawa nila yung salitang postponement. At yan po ay question ni Attorney Romulo Macalintal, yung kilala po natin bilang isang batikang election lawyer, si Attorney Romulo Macalintal, na talagang pag may nakita siyang mali sa pagpapatupad ng batas sa halalan, talagang kine-question po nitong si Attorney Romulo Macalintal, mga bayan. Kaya dapat yan po ay paghandaan, sakaling maipasa po nila yung batas na gusto po nila, dapat handa po nilang depensahan dyan sa Supreme Court, sakaling questionin ulit yung legality, yung constitutionality ng batas na kanilang ipapasa. Dapat handa silang panindigan na kaya namin pinuspon kasi may ganito, ganyan, mga bayan. Sapagkat yung naging desisyon po ng COMELEC ng question ni Attorney Romulo Macalintal noong nakaraang 2023 o 2022 postponement, question ni Attorney Romulo Macalintal, yung naging desisyon po ng Supreme Court, itong ginawa ng mga mambabatas na ito na postponement ay unconstitutional, labag sa batas, mali yung ginawa nila. Tapos ngayon uulitin po nila yung pagkakamali nila. Dapat handa po silang depensahan yan, sakaling ipasa po nila, sakaling ipilit po nila yung gusto po nila na postponement ng BSKA, mga idol at mga kababayan. So kahapon po, August 18, may nabalitaan tayo na yung mga senador ay nagsagawa po ng caucus during lunch break. Sabi po nila, nagsagawa po sila ng pagpupulong patungkol po sa ipinail dyan sa Senado ni Senator Amy Marcos, yung Senate Bill 2067 kung hindi tayo nagkakamali, na ang layunin po nun ay postponement ng 2026 at gustong ilipat ni Senator Amy Marcos yung pagdaraos ng BSKA sa Oktubre 2027. Na sinabi nga po kanina ni Senator George Garcia na mahihirapan po sila pagka lumagpas ng Mayo 2027 yung BSKA. Mahihirapan po sila sapagkat yung pagkakaalam po natin, yun pong filing ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa National 2028 election ay Oktubre 2027. Oktubre 2027 po yung paghain ng kandidatura ng mga tatakbo bilang presidente, bilang vice president, bilang senador, governor, mayor, sa Oktubre 2027 po yan. Kaya mahihirapan po talaga yung atin pong COMELEC kapag 2027 ng Oktubre maganap yung BSKA. So ganun pa man, mga kababayan, ay abangan na lang po natin kung ano ang mangyayari, ano yung kahinatnan, ano ang magiging kapalaran nitong pagdaraos ng hindi matuloy-tuloy na barangay at SK election. Pero tandaan po ninyo, as of now, mga kababayan, yung umiiral na batas ngayon ay yung Republic Act 12232 na may schedule na November 2, 2026, barangay at SK election. Yun pa rin po yung pinaghahandaan ng atin pong Commission on Election. Okay, so manatili pong kayong nakatutok sa atin pong channel para maging updated po kayo sa atin pong mga usapin kung ano talaga yung magiging kahinatnan nitong
barangay at SK election. Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe po ng ating pong channel, paki-like at paki-share po nitong ating video sa mga kakilala po ninyo na mga tatakbo sa barangay at SK election. So hanggang dito muna yung ating update. Magandang araw po sa ating lahat at ingat po tayo mga kababayan.